Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 11th regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Piliwensi, Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Leonino A. Catipon, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Armonfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. We request the Honorable Kathleen C. Briones for the invocation. Sa banal na presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa ilang araw na pahinga at ngayon po ay kami ay nandito ngayon upang magtrabaho. Gabayan niyo po kami sa aming desisyon, sa aming mga iniisip para po sa ikagaganda ng aming lungsod ng Lipa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa biyaya at ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May we likewise request the Honorable Briones for the singing of the national anthem. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit. Magandang umaga po sa ating lahat. We would like to acknowledge the presence of our Chief of Police, si Colonel Barde. Magkakaroon po siya ng courtesy visit. Mag-report po siya sa sanggunian sa kanya pong assumption as our Head of Police. May we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez for the suspension of the rules to accommodate our Chief of Police. Thank you, Mr. Presiding Officer. I would like to move that we suspend the rules in order to accommodate our newly installed PNP Chief for Lipa City, Colonel Barde. Any second? Seconded. Rule suspended to accommodate our newly installed Chief of Police. Maraming salamat po sa ating minamahal na Honorable Vice Mayor Eric B. Africa, sir. Sa mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod, aking po bang isa-isahin? Hindi na po. Ako po yung nandito para officially mag-courtesy call sa City Council of Lipa City. Alam niyo po naman na bilang Chief of Police ay hindi magagampanan ang trabaho natin kung wala po ang napaka-importanting honorable body ng Sangguniang Panlunsod. Maring sa ngayon po ay wala akong masasabing mga definite plans and program, but within the week po, I will submit to the Mayor a comprehensive peace and order program para sa lungsod ng Lipa, at maaaring ang iba po diyan ay mga kailangan ng
ng mga ordinansa na manggagaling dito sa inyong pong honorable office. Kung kaya po, ang gusto ko lang munang banggitin sa ngayon ay ang pagpapasalamat unang-una sa ating minamahal na Mayor Maynard Sabili sa pagbibigay po ng pagkakataong makapagsilbi sa sariling lungsod. Sabi po nila ay mahirap magsilbi sa sariling bayan, ay yan po hindi masusubukan kung hindi maglalagay ng tagalipanga. Kaya ngayon po ay pinapangako ko sa inyo ang aking matapat at taos-pusong paglilingkod, trabaho lamang po, siyempre, at kakibit niyan yung paghingi ng tulong sa inyong suporta. Siyempre, lagi po namang tinatanong ng ating mahal na mayor, yung mga konsehalis, nandiyan po si Konsehal Natok, nandiyan po si Vice Mayor din po, siyempre, at may mga wibulong at iba pang konsehal, si Konsehal Puma, at siyempre si ABC President po na lagi kasama ng ating minamahal na mayor. Kaya na lamang po ay galing ako sa Association of Barangay Captain for a similar courtesy call. Kaya napakalaki po ng tulong na nagawa ng inyong mga miyembro at ng inyong opisina sa pagkakalagay ko dito. Yung pong biro ni Mayor ay siyempre hindi natin dapat pwedeng daanin sa biro lamang, na patunayan nga naman ako anong magagawa at nang manatili ng matagal. At yan po ay patutunayan ko rin po sa inyo. So yun lamang po ang masasabi ko sa ngayon. Colonel, pwede po bang malaman natin ng inyong educational background, yung work experience before po kayo na-appoint as Chief of Police ng Lipa? Opo, ako po ay unahin ko na po. Dati po ako messenger ng City Engineering Office during the time of Mayor Solis at Engineer Reyes. Kasama ko po si Engineer Pansa sa engineering. So no ako po ay nag-college, nag-aaral po ako sa PBMIT. So umalis ako sa City Hall at doon po nakapasa ako sa PMA, member of 86, nakagraduate 87 na. I was assigned in Mindanao for 11 years, from 87 to 98. Halos naikot ko na po ang Mindanao. Naghepe ako ng Nasipit in 1992, naghepe ako ng Butuan in 1994. And then, noong pong 1998, bumalik ako sa Batangas. Ang una ko pong assignment ay hepe ng Tuwi. Tapos, nalipat po ako sa Tanawan noong 1998 din. Nalipat din po ako sa Calamba. Later on, from Calamba ay pumunta na po ako sa Firearms and Explosive Division for 3 years. Kaya pati po sa Firearms, marami po akong may co-contribute dyan. After 3 years sa Firearms, ako po ay 2 years sa main office ng LTO. And after that, bumalik po ulit ako sa Calabarzon, naghepe ako ng Cavite City. From Cavite City po, from inclusive period of 2006 to 2010, ako po ay member ng United Nations Peacekeeping Force. I was in Liberia in 2006, I was in Kosovo in 2008 to 9, I was in Darfur, Sudan in 2009 to 10. Pagkagaling po doon ay nabalik sa Mindanao. And then, the only way po na makabalik ako sa Batangas ay sumama ako sa regional director noon. And then, nalaman ko po na naghahanap ng Batangas yung taga Batangas City. So, I was the Chief of Police of Batangas City in 2011. May pagkakataon po sana ako lumipat noon dito, pero nasingitan. Kaya, napunta po ako ng San Pablo. From San Pablo, may order na rin sana uli ako sa Lipa. In 2013, nasingitan na naman ni... Kaya po, tumuloy na lang muna ako sa Dasmariñas City. I was the Chief of Police for 1 year and 1 month sa Dasmariñas City. Hanggang naging Deputy Provincial Director po ako ng Cavite. Tapos po, nalaman nating 2 years na ang Chief of Police ng Lipa. Nag-apply po uli ako dito. Yung pong pag-apply natin, parang lulubog lilitaw. Parang ako na po, biglang lulubog, hindi na ako. Tapos lilitaw, ako na naman, tapos lulubog na naman. Nung huling litaw ko po, sinunggabang ko na. Sabi na, talagang, yun po. Siyempre, lahat po ng effort na yan, kung hindi mag-go signal ating minamahal ni Mayor, it will be a futile exercise. Kaya po, pasalamat po tayo sa Mayor, na alam ko namang yun na nga, nabanggit ko kayo na, pinagtatanong ang mga konsehalis natin. Kaya pasalamat din po ako sa mga supportang binigay nila. Baka po may member ng Sangguniang na gustong magtanong. The Honorable Katipon is recognized.
Magandang umaga, kagalang-galang na Colonel Barde ng yan ho ay taga-barangay Sabang. Doon ho sa papuntang, ano gan lugar sir yun? Yung plaza na Sabang, yan. Sabang Center po. Sabang Center at ang lahi ho niyan ay marami siya pinakawitan. Ang akin hikon lang na in case yung na pagpuntahan nyo dito, kasi ho yung previous sa Chief of Police ay talagang medyo hindi man na mahusay, magaling, pero talagang minalas ng panunungkulan sa Lungsod ng Lipa. Talagang tinamaan siya ng maigi at nandiyan yung maraming riding in tandem, yung mga crimes ng hold up at saka mga akyat bahay. Ang amin naman ay siyempre taga-Rinig ka sa Lipa. So, ang akin lang, kung sa ngayon, nung makita mo ngayong gasoline man lang, gasoline at service vehicle sa ngayon, at siguro may malaki ang magagawa ng Sangguniang Panlungsod ito, masabi mo na rin na iisa ng sasakyan ang tumatakbo ng mobile at alam naman natin yung police visibility na pag nakikita ng mga kriminal, ang police ay talagang nailag na para gumawa ng krimen. So, tingin ko ay suggest na sabihin mo na rin dito sa Sangguniang Panlungsod ang pangangailangan mo sa Sanggunian, yung especially the vehicle na magiging service ng iyong mga tao at saka yung mga motorsiklo na napakalaking bagay na so dapat malaman din ng Sanggunian na kasi ang dahilan lagi ng previous Chief of Police, kulang siya sa gasolina, sira ang sasakyan. So maraming dahilan, siguro tayo may pari-parihong Tagalipa at hindi lang ang kakilala, talagang matagal na makakilala. Magaling i-open mo sa Sanggunian na ang status ng istasyon ng Lungsod ng Lipa, ng pulisya, ay nangangailangan ng mga kung ano-ano. Salamat po, Honorable Councilor Katipon. Actually, sabi ko nga, courtesy call po muna, di po muna sana hihingi, pero dapat nabanggit na po, ang ating pong gasolina sa ating mga patrol ay nanggagaling po doon sa ating sariling resources sa police stations. Ang Chief of Police po ay may allocation na 400 pesos kada isang gasolina, pero nakakausap ko naman po yung opisina ng ating mahal na mayor ngayon at sinabing lang they will work it out na mabalik po yung gasolina lang nakalaan sa police stations. Pero palagay ko kulang pa rin po yon kung talagang gusto nating magkaroon ng massive patrol. Kasi po, magtatalaga na po ako ng daily checkpoint And then yung gagawa po tayo ng patrol plan kung saan lahat ng barangay dapat na pupuntahan in a particular time. Gagawa din po tayo ng ilang personnel na magkakandak ng beat patrol dapat nakikita. And then sa lahat po ng activities na to ay kailangan po natin ng resources tulad po ng gasolina. Meron po tayong ilang motor na tumatakbo pa. Nagulat po ako na kaya pala hindi nagagamit ay walang driver. Atin po ulit patatakbuhin yung mga motor na bigay ng City of Lipa. Pero yung gasolina po talagang very po yun. Kumbaga emergency po yun para makakilos tayo. Po. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po, Colonel Barde. Congratulations po sa inyong pagtatalaga at pagiging sa pagtatalaga sa inyo bilang hepe po ng PNP ng Lungsod ng Lipa. Siguro po ay kaya ho nagkaroon ng tour of duty muna kayo sa ibang bayan, ay inihahanda po kayo para sa pinakamahirap na sasabakin po ninyong trabaho. At naniniwala po ako na sa pakikipagtulungan din po sa PNP ay mas marami pa po tayong ma-accomplish ngayon po nasa inyo pong pamunuan. And we are also hopeful that through the City Councilor Joel Pua na kinatawan po namin sa Peace and Order, doon po sa City Peace and Order Council ay ma-feedbackan din po kami ng mga plano at plans and programs that you have, hindi lamang po para po sa ngayong taon pero sa mga succeeding years din po natin. And I'm sure that you will be focusing more on
ito pong mga naging reported cases po ng patayan. Kasi ang Lipa City po ay we are situated na dami pong entry at exit points. Kaya po minsan hindi ho taga-atin ay dito ho nagpapang-abot at marami hong pwedeng labasan, marami hong pwede hong pasukan. Pangalawa po siguro ay yung pong pinupush din po ng ating pong Councilor Patmon Monfero tungkol naman po sa drugs po natin dito po sa lungsod ng Lipa. And I'm also sure that you will be working with our Traffic Management Division para naman po sa peace and order natin on the traffic management dahil ito po ay enforcement also of local ordinances po natin sa lungsod ng Lipa. Although we know that these are the major issues po na inyo pong bibigyan ng focus, ako naman po ay simpleng maglalambing lamang po sa inyo. Sana po iwag po nating pababayaan din po ang ating pong women's desk, ito pong help desk po natin na ito, ay siguro po ay for the several years na ako po ay naging counselor, ngayon po ay third term ko na, nakita ko naman po ang dedication po ng mga nagiging kasama po natin dito, and they have continuously upheld po yung kanilang trabaho kahit hindi po sila masyadong minamanduhan, ay patuloy po ang kanilang nagiging serbisyo. In fact, together with the CSWD po natin, ay na-awardan nga po tayo ng pagiging efficient pagdating po sa social services. So, sana po ay kahit hindi man po ganun kalaki yung concerns po ng Women's Help Desk po natin, ay mapasama rin ho sa binibigyan din po natin atensyon at tulong para po sa ayuda po nila. At makakaasa din naman po kayo pagdating po dito sa Sanggunian, yan kasama rin po ni Tita Pachi at saka po ni Konsehala Bocala kay Briones, ay amin pong pagtitibayin din ho ang mga nakikita po ninyong rooms for improvement in terms of legislation pagdating naman po sa ating mga kababaihan po. Salamat po. Salamat po, Konsel. Parang nabanggit yung magbibigay po kayo ng laptop. Ano po, pag-usapan na lang po natin mamaya, Colonel. Off the record po pala. Opo, actually po, yung party sa drugs, meron po akong padating na isang inspector, magaling po to, kasama ko dati sa Tanawan. May assignment na siya sa Batangas, inihintay ko lang pong ma-assign na dito sa Lipa, pero kausap ko na si Provincial Director. Pag nandito na po yan, ay tatrabohin namin yung party sa illegal drugs. And then dito po sa women's, kasi I was with the Sister Celine po last Thursday yata. And then nag-courtesy call po ko. Ang nabigyan niya ng attention itong highway natin sa gabi. Dito daw sa may Paraiso. Kaya tonight, sisimulan na po namin na ipahawari kay Sister Celine. Sige, we will do something about that. Kaya yan po ay tugon na rin sa WCPD. Atin na pong actionan yan. Siguro, mabanggit ko rin dito sa Sangguniang Panglusod, meron po tayong muling incident kung saan ito'y dahil sa tricycle, car racing, na may isang nagreklamong tricycle driver, pinagtulungan ng 7 napatay. Kaya titingnan din po natin yung tricycle, car racing, tsaka iba pang car racing dyan sa Kwant. Kasi may namatay na po eh. Pero nahuli po naman yung suspect. And then yung anim ay identified na rin. But then proper procedures is being undertaken. Yung 3 pong patayan, banggitin ko na lang din po dahil nabanggit nga ni Councilor Hernandez na hindi po mga taga rito, yung napatay po magtitingin ng gasolina, ang suspect po na taga Rosario, yung napatay taga Rosario din. Away nila yan sa customer. Yung po namang napatay sa Balintawak sa May Tulay, yung pong lalaki taga Tanawan, nagkataong meron siyang kaluguyo yata na may asawang taga San Juan, text siya ng text, hindi niya alam na ka-text niya yung asawa na. So, makapag-file na rin po tayo ng kaso based on text and other circumstantial evidence. And then, yung pinakahuli po yung kagabi, kaya ingat po sa text. Yung kagabi po naman, na napatay dito sa Badang Tambo, ito po na may isang wanted criminal, may warrant of arrest po for the crime of murder sa Mindoro. And then, when we check the data, naging gun for hire din siya. Siya dismiss sa Air Force personnel. Talagang mamatay tao din po at narinig kong may reward na ini-offer para sa kanya. Kaya talagang maraming mag-i-interest na siya ay patayin. So, ibig sabihin, nangyari man yung patayan, pero at least mitigating circumstances na lang din na sila naman ay medyo may pagka-dispalinghado rin. But, nevertheless, we are doing our best to file the case against the perpetrators. The Honorable Monfero is recognized.
Good morning, Colonel Barde. Welcome po sa Sanggunian. Sige po. Congratulations ho. At sa wakas, ay nga sinabi nyo, lulubog, lilitaw, pero at the end, kayo pa rin ang pinili ni Mayor. Ano po? Ang concern lang ho sa akin ay bilang ako nga ho yung chairman ng Committee on Drugs and Abuse. Previous ho, nung hindi pa ho kayo ngepe, lagi kami may coordination ni Colonel Jack regarding po dyan. And hanggang sa nito na akong huli, ay nagtalaga na ang ating pong mga mahal na punong lungsod at gumawa ng paraan na nagbuo ng isang grupo na siya yung tututok po sa drugs. Ano po? At siguro naman po ay alam ninyo yan. Ano ho? Sa katauhan ni Mr. Mendoza, siya yung naatasan na mamuno doon po sa itinayong anti-drugs campaign. Ano po? At yan ho, may sariling opisina, may hotline. Ano ho? So sa akin ng opisina naman ay malugod po akong matutuwa at kung sakasakali at ako ho'y makakatulong dahil bilang ako nga po ang Committee on Drugs and Abuse, tayo ho ay nakatutok din dyan. Isa ho yan sa komitibang hinahawakan ko na binibigyan ko po ng priority. Ano ho? Dahil nakikita natin talaga na dito sa Lipa ngayon ay walang makapagsabing barangay. Pag ho ko'y nagtatanong sa mga opisyal ng barangay, mula sa kapitan hanggang sa mga konsyal, kung ito bang barangay na ito ay drug-free, ay wala pong makasagot. So, ibig sabihin talagang alam nila na sa kanilang barangay ay talagang laganap ang gumagamit at nagbebenta ng pinagbabawal na yan, gamot. And nais ko rin pong bigyan pansin na noong pong panahon ng ating naalis na si Colonel Jack Malinaw, ay meron po silang request na magkaroon ng isang himpilan doon po sa, kung saan ay doon po sa intersection ng Balagbag, going to Ludlod, going to Bulbok. At yan po nung panahon na yon ay nakiusap sila sa akin na kung maaari magkaroon ng isang himpilan ng pulis na maaaring tigilan. Bagamat meron po doong outpost na tinitigilan yung mga barangay tanod, ay hindi po kumbaga kulang sa space. Ano ho? Maliit yung space dahil lalo po at doon sa oras ng gabi na, ay nandun na ho yung lahat ng mga barangay tanod, tapos ay nakikisiksik pa doon yung pulis. Ano po? So, nakiusap po sila sa akin nung panahon na nandyan si Colonel Jack Malinaw. At ako naman ho ay nagpa-unlock na isinabay ko po yon doon sa pakapagawa ng aking bagong building. At meron po akong ginawa doong isang lugar na kung saan ay ang akin pong pinaglaanan doon ay kung sakasakali nga po at mababalik yung mga pulis na dating nag-duty roon ay meron na pong sarili na matitigilan yung ating mga kapulisan. Ano po? At yan ho ay naulit ko na rin nung tayo nandun sa headquarters, doon sa turnover. At akin lang pong ipinaalala sa inyo na anytime po at kayo ay magkakaroon ng muli, ay maibabalik yung mga pulis sa bawat entry and exit points. Yun pong intersection na yon ng Barangay San Sebastian going to Bulbok, Ludlod, and going to City Proper, ay meron po kayong pwedeng himpilan doon ang ating, kung ilang man po, kasi dati sa alam ko ay 4 ang itinalaga diyan at ng mga pulis, kaya lamang po ay siguro, dahil kayo nga po ngayon yung bagong hepe, ay siguro po nasa inyong pamumuno kung kayo po ay maglalagay muli sa mga entrance and exit points ng ating pong lungsod. At yan po ay iniaalay ko po sa ating mga kapulisan na pwede niyong tigilan. Wala po kayong sasagutin dyan. Kahit po kuryente, kahit po tubig, may sarilihong linya yan, may sarilihong kontador yan, at yan po ay sagot ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po, Honorable Councilor, na ayan niyo po, ako po ay personal na makipag-coordinate sa bagay na ito. At yung po mga exit points, kasama po yan sa comprehensive plan na gagawin ko po. Kailangan po pag may shooting incident sa isang lugar, kailangan po lahat ng exit point in coordination with the barangay captain, nakatimbre na agad sa kanila and simultaneously kailangan maklose po yung bagay na yan. This P6 will just be included po sa aking gagawin.
At yung po mga crucial, katulad po ng lugar nyo, talagang intersection yan, siguro po dapat talaga magkaroon ng police component ng mga barangay tanod. Pupunta po ako sa opisina nyo po. And then, siyempre, kung ako po yung magsasabit ng weekly report kay Mayor, ay ikakopy pares po natin ang Sangguniang Panglusod para kung may mga crucial matters na pwede nyo pag-usapan, at least you are properly informed po. The Honorable Linatok is recognized. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat at lalo tigit sa ating bagong installed na hepe, ng ating kababayan, si Colonel Barde. Ang una ko pong nais na banggitin ay si Colonel Barde ay bagamat sabihin nating antindig ay talagang barakong-barako, ay nakikita natin na tila baga mababalik yung pagtingin sa pulis na hindi kinatatakutan, kung hindi ay masasandigan at maaasahan ng ating mga kababayan na hindi abuso, kung hindi tutulong sa bawat pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa. At tinitiyak ko, ito namang si Colonel Barde, nakikita kong ito ay soon ay star ang mapapalagay din sa kanyang balikat. Kaya sinisigurado natin na dito sa lungsod ng Lipay, patok na patok ito at ito'y magseserbisyo. Hindi bulaklak lamang ang gusto ng mamang ito. Bilang isang PMAer din, nakikita natin na star ang gusto niyang mapalagay diyan, banda-banda ron. At siguro'y magiging karangalan din ng lungsod ng Lipa na magkaroon muli ng mayroong star sa katauhan siguro ng ating Colonel Barde. At ikalawa pong punto ay yung ating trapiko. Nahihingi tayo ng tulong sa ating kapulisan na maimplementa ng tama't mabuti yung ating mga batas trapiko. Siguro ho, kung inyong mamarapatin na mapag-aralan yung ating existing ordinance ng batas trapiko, ay hihilingin natin sa ating sekretaryo na mamaya bago kayo umalis, ay mabigyan kayo ng kopya ng ating batas trapiko upang ma-check nyo na rin. Dahil dito po sa lungsod ng Lipa ay tila baga binabaliwala ang ordinansa na matagal nang naipasan ng City Council. Napakarami ho diyang illegal na mga terminal, ng mga kolorum, at ng mga protektado po yan. Ay wala naman pong kakayahan at kapangyarihan ang sanggunian. Kayo po bilang bagong hepe ay aming china-challenge na maipatupad ang ordinansa ng batas trapiko. Upang nang sa gayon ay naka-experience naman na ho kayo ng traffic dito sa atin. Karamihan na sanhi ng traffic ay dahil sa mga hindi pagsunod sa ordinansa po. Lalo po yung mga U-turn slots natin, ginagawang crossing, no U-turn, nag-U-turn, pero tinitingnan na lamang ng ating mga nagpapatupad diyan, hindi po ng kapulisan. Yung mga no parking, doon papapark. No loading, unloading, doon magbababa. Pero wala hong nangyayari. So humihingi ho kami ng tulong dahil nabanggit nyo naman din kanina na kayo ay may karanasan sa LTO. Siguro ho'y mas mabilis din kayong coordinate din sa LTO upang pagka hindi nasakop ng inyong kapangyarihan ay baka ma-coordinate nyo agad sa kanila at magkaroon ng pagsasaayos ang ating batas trapiko. Ang lungsod po ng Lipa ay nauunawaan natin na talagang dinadagsa ng maraming sasakyan sapagkat ito po ay napakalagong syudad. Kagaya siguro ng pinanggalingan nyo sa Dasmariñas. Di ba? So siguro ang Lipa City ay sa pamagitan ninyo ay matulungan natin yung pagpapatupad ng mga batas sa trapiko. At ito po yung mga nakaraang linggo lamang ay tungkol sa mga convenience store, sa mga restaurant, sa mga sari-sari store na nagpapainom ng alak. Nagpapainom ng halak. Sila po ay nabigyan na ng memorandum, kung di ako nagkakamali, ni Mayor. Pero meron po talagang ilang pasaway. Ang isa po ay katapat pa ay outpost ng pulis dito sa Marawoy.
Ang isa naman po ay dito sa may malapit sa medics. Ano ho? Yan po ay mga talagang pasaway. Ano ho? At meron naman po tayong naging privilege speech na rin dito na napicturean din po natin ay yung atin naman hong permits and licenses, baka ho kulang ang kanilang tao para mag-monitor. Hindi ho mamomonitor sa gabi yung pagpapainom. Kung imo-monitor mo sa araw. Ano? Kaya ho humingi kami ng tulong sa inyo. Kung naaalala po ninyo ako tumatawag nung minsang gabi, ay yung po sana ay nais kong humingi ng tulong sa inyo, kayo naman ay nasa Dasmariñas, hindi ko na ho kayo inabala, Chief. Kaya ho tumatawag sa inyo dahil nadaan ang kumuli dito sa JP Laurel National Highway, yung isang tindahan na yung convenience store na yon, napakaraming nag-iinom. Ayun ho ay sila'y convenience store. Ang ating pong ordinansa, Colonel, ay sinasabing ang pwede lamang magpainom ay yung merong permit na bar or cocktail lounge. Ano po? Meron din pong ilang restaurant na meron pang mga nakalagay na anong tawag dyan? Happy hour. Ano? Happy hour ay sila po ay kainan. Hindi po sila bar or cocktail lounge. Kaya po baka matutulungan nyo kami sa puntong ito na ayaw yatang pakinggan ang sangguniang panlunsod. Baka naman po ang kapulisan sa pamamagitan ng inyong bagong liderato ay makikipagtulungan sa sangguniang panlunsod sa plight na ito na hindi naman para higpitan natin ang ating mga kababayan, kundi maitama at mabawas-bawasan yung mga insidente nagiging simula ay ang pag-iinom dito sa mga hindi naman dapat nagpapainom. Ano? At nabanggit nyo rin kanina po yung mga operasyon sa gabi ng paglalako ng mga babae. Ano? Nabanggit nyo na rin ay baka ho talagang kayo ang sagot na pagdating nyo dito na ito ay malilinis natin dito sa lungsod ng Lipa na naturingan na pilgrimage city. Ano? Tayo po ay pilgrimage city, kayo po ay galing kay Sister Celine, ito po ay pilgrimage city. Ano? Ang sabi nga ho ng iba ay the Rome or the Vatican of Batangas. Ano? Little Rome of Batangas. Dahil nandito po ang seat ng ating Arsobispo, narito rin ang isa sa mga malalaking denominasyon ng iba't ibang relihiyon. Kung kaya nga po sana yung mga pag-aangat ng antas ng moral ng tao at pag-aalaga sa ating mga kababayan sa kanilang mga kasiguruhan ay sana sa magitan ng isang Colonel Barde ito ay mangyari. Yun lamang po at mabuhay kayo. Sana ang pulis ay hindi kinatatakutan kundi sinasandigan ng taong bayan para sa kanilang pangangailangan. Salamat po. Makakaasa po kayo dyan, Honorable Councilor Linato. Doon po sa traffic muna, alam po natin ang lead agency dyan ay yung Traffic Management Division. Makipag-coordinate po kami. Ngayon, para din makakilos kami ng pangsarili namin, iimbitahan po natin ang LTO na mag-deputize ng substantial number of police para may diretsa din kami pakikialam. Then, doon po naman sa pag-iinom, hihingi na lang po ko ng ordinansa para mapag-aralan natin mabuti. Pero definitely we will act on that po. And then doon po sa yung mga na nagbebenta ng aliw, mamayang gabi po umpisahan namin na malinis yung lugar na yan. Ano po? Gusto mo ng aliw? Kasal po ba? At sige, maya. Sige ba? Karal, kayo muna. Jabal. Teka lang. Sige, tuloy po, Carmel. Mabanggit ko na lang din po na ako po ay doon tumitira sa police station. Diyan ako matulog Monday to Sunday. Kaya po, pwede po tayong istorbuhin. Hindi po ako magpapatay ng cellphone. 24-hour, pwede po tayong istorbuhin. Sa pakikipag-usap ko sa mga kapitan, sabi ko nga sa kapulisan ko, sasabihin ko, pagkakapitan ang dumating, gisingin ka agad ako at ako nga harap. Siyempre, lalo na pagka mga konsehal ang dumating sa police station, kinakailangan talagang gisingin ako by all costs para tayo ang haharap po diyan. And then, napansin ko po, sinasarado yung bakal na gate. Hindi ko na po pinasasarado ang gate. Dapat po ang police station ay laging nakabukas at dapat laging may isang police na gising na naka-uniforming ready to welcome whoever is coming, it's either complainant or whatever for other purposes. Kaya nga po,
mula ngayong araw nito, lalo na sa gabi, meron po tayo isang gising na pulis, naka-uniforme, at laging bukas yung police station, hindi na po magsasarado yan. The Honorable Puwa is recognized. So magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga po, Colonel Verde. So, Colonel Verde, ako po naniniwala sa inyong kakayanan ay kumbaga talagang malilinis natin to lungsod na Lipa. Mababawasan natin itong mga killing incident. Sa tulong po ng ng inyong pinaplano na daily checkpoint na ipatutupad. At siguro kumbaga gaya na naulit yung kanina na kumbaga yung may mga motor tayo nakatambak na kumbaga hindi gumagana kasi walang driver, So, siguro sa tulong ng police visibility, ay talagang mababawasan natin dahil gaya na sinabi ni Konsehalo Concon kanina, napakadaming exit point ng Lipa. Kaya ang yung mga triggerman na yan ay tuwang-tuwa dito sa lungsod ng Lipa. Kumbaga madami silang naratakbuhan. Madaming nalulusutan, paalis ng lungsod ng Lipa. Hindi gaya sa ibang bayan, iisang entry point, iisang exit point. Dito sa Lipa, napakadami. Kung di po tayo nagkakamali, meron tayong, kumbaga, 5 main exit point at entry point. At bukod pa yung mga SKS-Canita na lalabas din dun sa mga exit point natin. So, at gayon din po sa naulit ni Consel Don Linato kanina, na siguro mahihingi na rin namin yung, ito man yung committee hearing na kami ng nakaraan, at ito'y naisa plano na rin po namin na hihingi kami ng tulong sa kapulisan upang ma-implement po yung ating mga traffic regulations dito sa lungsod ng Lipa. At dahil kumbaga nga madami sa mga motorista natin ang hindi takot sa mga TMD natin. Kumbaga kita naman natin yung ating mga TMD, kumbaga wala namang mga gamit, Kumbaga minsan yung mga hinuhuli sila pa yung mga barako. Pero kumbaga kung may kasama mga pulis na uniformado ay siguro at kumbaga accredited ng ating LTO ay siguro iba-iba ang magiging tingin ng mga motorista. Siguro mas kumbaga nagugulat, kumbaga may gulat na maramdaman. Kaya Colonel Verde, good luck at congrats sa inyo at umaasa ako sa inyong tulong. Talagang matatahimik ang lungsod ng Lipa. Maraming salamat po. Salamat po, Consel po. Sagutin ko lang po, siguro sa pakipag-usap ko sa TMD, kung ang LTO may tinatawag silang flying squad, baka naman ng ating TMD ay magkakaroon ng joint force with the police na bukod sa nagtatraffic ay meron ding isang team, composite team with the police na umiikot para just like the LTO na may umiikot silang mga kwan. And then nabagit lang din po yung mobile checkpoint kasi po kinausap po yung ating kamulisan kung sila po ay 140 divided by 7, one team, so magkakaroon po tayo ng 20 teams na meron po silang sacrificial duty during their top duty na yun po ay para mag-conduct ng checkpoint. Kaya lahat po ng kapulisan natin, kahit office personnel, during their sacrificial duty, makapag-checkpoint. Kasi kailangan po talaga meron tayong 24 checkpoint. At ito po yung mobile checkpoint. Siguro ngayon makakaranas silang biglang mag-checkpoint sa Nicolas. Nasanay silang Tambu lamang at saka dito sa May Fiesta Mall. So makikita nilang sa Nicolas biglang may checkpoint, lahat ng daraan. At dito po sa Dasmariñas, sinasamsam po namin yung bracket. At gagawin din po natin dito, kailangan po yung plaka, lalo ng motor ay naka-fix. Kaya, mabuti pang malaman nyo na kaagad, hindi po namin sila papailan ng kaso, pero lahat po ng motor na dadaan sa Lipa na naka-bracket, yung po na ititingala ang plaka, ay ginagamit lang yun ng mga lawless element, sasamsamin po namin ang bracket, tatanggalin namin right there and there, kailangan naka-fix yung plaka. Kaya mula po bukas, meron na po tayong regular, daily, mobile checkpoint. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, magandang umaga ho sa atin lahat. Una-una ho ay binabati ko ho ang atin hong taga rito mismo sa atin na bagong talaga bilang hepe ng ating kapulisan, ang atin pong taga-barangay Sabang, si Colonel Verde. Congratulations ho sa pagkakaupo ninyo bilang
hepe ng ating PNP. At kanina nga ho'y narinig ko dun sa inyong mga binanggit kanina nung nasa umpisa pa lamang tayo na kayo'y ilang araw pa lamang na nakatalaga dito sa atin bilang PNP, pero 3 na kaagad ang nabanggit ninyo na kaso na magfa-file na ng habla. Minabanggit kayo na ilang patayan na kaagad. At ako naman ho'y natutuwa at yun kaagad ay nabanggit ninyo kasi talaga hong dito sa atin ay napakadami na ng insidente na hindi po nare-resolba at talaga pong ang pinapasok tayo at sabi nga kanina ng ating kasamang konsyal ay dito pa nagkakataon na nangyayari sa dami ng mga riding in tandem kasi napakadami talaga nating exit points. At sana po ay ipagpatuloy ninyo na ma-resolbahan natin ang ating mga kaso kasi kumakalat nga po sa ating Facebook kasi napakabilis po ng ating mga social media, napakabilis po dahil sa internet, nakakarating sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na kung ano na ang nangyayari sa lungsod ng Lipa. Pero palagay ko sa pagkakaupo nga ninyo ay maibabalik po ang tiwala ng mga ating kababayan na ang Lipa ay napakasarap pa rin tirahan, napakaganda pa rin at safe. Kanina nga lahat ng problema ay nabanggit na dito, pero ang gusto ko rin idagdag kasi sa gabi ay meron pa rin mga pumapasok na mga akyat bahay o mga sindikato na pupunta dito sa atin at yan naman kasi talagang tinetsyempohan nila at tinatimingan nila at pinag-aaralan. Di kung maaakyat nga ang isang bahay ay katulad din ng mga sinasabi ng ating mga kasama, sana sa gabi ang mga checkpoint din, ang police visibility at naiikutan ang bawat barangay. Dito sa atin napakadami rin ng farms, pati ang mga manok po ay kasama sa sinisindikato at kinukuhaan din. Ay siguro kung ang ating personnel ay alam ko naman na hindi napakadami ng kulang sa ating personnel. Ang ratio ng ating kapulisan sa bawat mamamayan ay siguro ay napakalaki na ng ratio. At sana ay maipagpatuloy lamang yung inyong plano at malagyan ng mga bawat exit para yung mga nakakapasok dito sa atin sa gabi na i-inspection, na check up din at kung may ginawang kasalanan dito sa ating lungsod o sa yung sinasabi kong ang mga akyat bahay ay maaresto rin kaagad at ma-resolve rin kaagad. So sana po ipagpatuloy ninyo kaagad yung inyo pong naumpisahan na 3 crimes kaagad kanina ang inyong naresolba at sana po ipagpatuloy ninyo at lalo pong gumanda ang atin pong bayan dahil sa pangangalaga ng peace and order. Maraming salamat po, Vice Mayor. Maraming salamat po, si Hal Mendoza. Siguro po ay muli po congratulations sa ating pong newly installed na hepe po ng Lipa. We are praying po na sana ay maayos nyo ang peace and order po ng lungsod. Hindi lang po sa inyong professional accomplishment. Ito'y para na rin po sa ating po mga kababayan na dito po sa Lipa. Congratulations po muli, Colonel. May banggit na lang po ako. Sa susunod po, magsasabit po ako ng aking comprehensive peace and order plan. Pero meron lang po akong banggitin para sa inyo, para makahingi rin ako ng advice sa inyo. Kasi nung nandun po ako sa Dasmariñas, kasi ngayon po sa Lipa, masyadong gumagala yung mga namamalimos. When I was in Dasmariñas po, lahat yan, kahit 80 years old, sa pakikipagtulungan ng task force at DSWD, hinuhuli po namin yan. Dinadala sa police station, hindi namin pinapaylo ng kaso, naka-standby sila within for 8 hours, reglementary period. Babalik po yan sa kalye. Huhulihin po uli namin. Hanggang dumating po ang time na sila'y tinatamad ng pumunta sa Dasmariñas dahil laging hinuhuli. Kaya po makipag-coordinate po ko sa ating DSWD or CSWD kung okay lang sa kanila, hihingi tayo ng approval ng ating mayor. At ngayon binabanggit ko sa ng Panglusod na kung pwede sanang i-employ natin the same tactics. Hindi po natin kakasuhan. Every time na makita, dadalhin natin sa police station o sa DSWD, i-standby dyan ng 8 oras, i-release, kinabukasan, pag nandyan na uli sila, atin uling lilikupin, dadalhin nyo dyan hanggang
sila na po ang magsawa at mag-alisa na po sa ating lugar. Salamat Actually po, bibigyan po namin kayo ng copy ng ordinance dahil tanda ko po ako ay nag-author ng ordinance regarding po sa anti-vagrancy. So, bigyan rin po namin kayo ng kopya para maging guide po. Maraming salamat po kung meron na. So, muli po, congratulations po, Colonel. Thank you din po. Yung mga huli namin, dapat pala tinetext ko rin kayo. Kasama kami sa pag ito ko saan eh. Kasama ko sa kung saan, maaraw umaga din. Kahit gabi. Salamat po. Kon, pwede mo dumisa. Session resume. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Luan Singh is recognized. Good morning po, Mr. Chair. If I may read the committee report number 1. Committee report number Environment 2015-001. Request of the City Administrator Attorney Leo S. Latido by authority of the City Mayor to the Sangguniang Panlunsod for the passage of a resolution granting authority to Honorable City Mayor Maynard A. Sabili to enter into and sign contract of services between the City Government of Lipa and RC Bella Waste Management and Disposal Services for the hauling and disposal of the garbage of the City of Lipa, covering the period January 1 to 2015 to December 31, 2015 for appropriate action. Findings referred to this committee was the request of the City Administrator by authority of the City Mayor for the passage of a resolution granting authority to the Honorable City Mayor Maynard A. Sabili to enter into and sign contract of services between the City Government of Lipa and RC Bella Waste Management and Disposal Services for the hauling and disposal of the garbage of the City of Lipa, covering the period January 1, 2015 to December 31, 2015. The contract of services of RC Bella Waste Management and Disposal Services is necessary for the daily hauling of the city garbage, which are to be collected at different barangays and subdivisions of the city. On December 29, 2014, the Bids and Awards Committee opened for public bidding
the contract to haul and dispose garbage of the city. The RC Bella Waste Management and Disposal Services submitted the letter of intent that is found most advantageous to the city. The city government awarded the contract to RC Bella for having the experience, capability, equipment, and manpower to do the hauling of the Lipa City garbage. The RC Bella Waste Management and Disposal Services shall receive a total service fee of 28,084,925 pesos for the whole period with a minimum volume of 80,300 cubic meters or 32,120 tons. Recommendation: in view of the foregoing, the committee recommends to the august body the passage of a resolution authorizing the Honorable City Mayor Maynard A. Sabili to enter into and sign contract of services between the City Government of Lipa and RC Bella Waste Management and Disposal for the hauling and disposal of non-recyclable materials and special waste of the City of Lipa, provided the terms will be in consonance with all national and local laws covering the period January 1, 2015 to December 31, 2015. Respectfully submitted by truly yours, Mark Aris Luwansing, Chairman, signed, and also our member, Consul Jerome Makasaet, and Aris Emmanuel Mendoza. Motion. Mr. Chair, I move for the adoption of this committee report. Any second to the motion? Seconded. Discussion. The Honorable Lee Katipon is recognized. Kasi yun, nag-absent ako, OB ako nung 3 session, wala ako kundi 2 sessions. Napanood ko lang mo sa Katbi yung may guest ho kayo na last March 23, na hindi ho niya alam yung kanyang in-invite siya, pero siya ang dumating, hindi ho niya alam yung mga itatanong ho ni Consul Raul Monte Alto noon. So parang na-deepered ho yung pagkaka-question sa kanya at hinihingi ho ng sanggunian ay yung nag-sign ng RC Bella at saka kwan. So kayo nagkausap ng RC Bella with the sangguniang panlusod. According po on the record po ito nangyari, ito po ay nagpa-committee hearing po kami. Ang nakausap po ng last March 25 session po noon ay admin po siya ng RC Bella. Apa. Admin lang po siya. So ang mas nakakaalam po ay ang pumunta po ng committee hearing is one of the mas nakakaalam po sa kontrata po. But nung nabasa po nila yung kontrata at mas alam po nila, ang sinabi po nila sa atin, on the record naman po, willing po sila na sumunod sa lahat ng ang nakalagay po sa kontrata. So aware ho kayo do sa 6,500 or 7,000 per truck load ang ibinabayad ho ng city? A total of kasi 28 million eh. So nagbabayad ho tayo ng almost 78,000 a day. Apa. Para ho do sa paghakot ng basura. So, doon ho sa sinabi ho nila na hinakot nilang basura, yung ho kanilang January to March na bayaran na ho sila ng city doon. Hindi pa po. From this year po, January to March, hindi pa ho sila na mabayaran. Hindi ho nababayaran. Hindi pa po. So, ibig ko sabihin, noon hong concern ho natin about basura, kasi yun, malalaking issue sa Lipa, yung peace in order, yung paghakot ng basura, hanggang kita naman ho natin, nag-react na ho yung taga-barangay Sabang. At ngayon ho, patuloy pa rin ho yung pagtatambak ng mga tao ng basura sa mga kukuhanan ng pipick up ng RC Bella. Pero kadalasan, 5 araw na yung basura, like especially sample ko sa inyo, yung barangay San Sebastian. Meron ho doon isang tapat ho ng Dynamics Motor, na kung tawagin ho natin yung San Jose Subdivision, doon ho may isang lote, isang corner lot na pag-aari ng mga Mantuano. Ito ho ay tinatambakan ng basura na inaabot ho na 5 araw. Na ang concern ho natin diyan ay dapat responsibilidad ho yan ng RC Bella
Kaya gusto natin makausap na on the spot, kung hindi, ay pick upan agad nila para hindi ho mangamoy yung mga basura. Isa ho doon sa exit ho ng kapilya na Iglesia ni Cristo sa Pitores. Meron ho doon isang waiting shade, tapat ho ng malapit sa bahay ni Mayor Mali, na ganon din ang sitwasyon. Tambak ho ng 3 araw ang basura, hindi pa rin ho na nakukuha ng Arcibella. Ang atin hong concern dito ay yun hong malaman sana ng atin hong kontratista na Arcibella na siya uli yung nanalo sa bidding kung nagkaroon ho ng bidding. Yan kahoy nagkaroon ng bidding noong December. Apo. May kalaban ho. Apo. Ito po before po ay nung nagkaroon po, yung unang-unang po ito pinasa sa committee report po, Business for the Day, pina-committee hearing ko muna po at sinigurado ko muna po ito dumaan po sa tamang proseso at po ay sabi po ng ating, on the record po, ang sabi po ng ating si Tendro, ito po ay dumaan sa bidding at ito po ay nakuha po nila ng Arcibella. So kasi yung kung tatanungin ho natin ang taong bayan, wag na ho ang taong bayan, kundi ho rin yung mga individual na konsihal na nahahakutan ng basura. Dismayado ho sa performance ng Arcibella kasi nga ho nakita ho natin na yung mga basura ganun pa rin ho ang sitwasyon. Doon ho sa likod ng palengke, dito ho sa tabi ng Inasal, dito ho sa may Esteban Mayo Street, dito ho sa Sabang. Kaya ho sana, kung po pwede, ay ma-reconsider pa rin ho yung kanilang commitment, hindi ho sa committee, kundi commitment dito ho sa Sangguniang Panlungsod, especially to the Vice Mayor and to all the members of the Sangguniang Panlungsod, na aayusin nila talaga yung pag-pick up ng basura. Kasi ho, ang pick up ho ng basura, baka ho ito, nung minsan ako'y nag-monitor, sabi ho nila, 6,500 per truck load ang bayad ng city government. Kung 6,500 up to 7, lagay na natin hanggang 7,500. Dapat sila ay humahakot ng basura sa lungsod ng Lipa kada araw na 10 hanggang 11 araw, 10 hanggang 11 truck. Dapat araw-araw ang hakot nila. Kasi 80,000 times 30 is almost 2.4 million a month ang binabayad ho ng siyudad ng Lipa. At ito ho ay nagtototal sa 12 months, more or less, 28 or kung 2 million times 12 ho, di 24, ay di 2.2 nga, di inaabot ito ng 28 million a year. So, ang atin naman ho dito, concern ho natin dito talaga, magkaroon ho ng commitment yung nahakot ng basura sa mga taga-lungsod ng Lipa na tayo nagbabayar ng 28 milyones kada taon ay hindi na talaga makita, hindi na makita ng taga-Lipa. Yung tunay na paghakot nila ng basura, dapat ay 10 truck ang bawat araw. Ay ngayon ako minsan nga sabi ko, sa study ko, nagbilang ako, siguro 4 laang na truck hanggang 5 truck. Ang aking hinahanap, yung 80,000 o 70, eksaktong kuwan yan, kwenta 77,000 a day ang ibinabayad po ng lungsod ng Lipa. So dapat ho, ay ang committee ay magkaroon ho na isang talagang masusi pang pag-aaral. Mr. Chair, nung pong committee hearing po, ang mga dumalo po ang ating mga barangay officials na malalaking barangay po. Andyan po ang ating barangay officials po ng barangay Sabang, barangay Balintawak, ang barangay 6 andyan rin po. At iba pa hong ibang barangay, dumating po yung mga dinadaanan po ng garbage po. Una po, narinig po nila at on the record po, na sinabi ng ating Arcibella, ang ating second party, na pipilitin matugunan ang pagkasira ng truck. Kaya, kunyari po tayo nagkaroon ng problema po sa kanila, kahit po nakasabi po dito sa kontrata po, ay talaga pong pag may nasira pong truck, gagawan po agaran action. Narinig po on the record po yan. And then po, nung huli pong committee hearing, ang sabi po, isa rin po ating kapitan, ng ating barangay kapitan, ay ang sabi po nila ay sila po ay natutuwa, Mr. Chair. Natutuwa po sila dahil po ang garbage collection po ay maayos po at sa umaga po, tayo nagkakaroon po ng day collection, Monday to Friday. Night collection, Monday to Friday din po. Night collection, Saturday and Sunday.
Kaya po iisipin po natin, ito po ay araw-araw pa rin po ang pagkokolekta ng basura. Ang line of travel po nang nangyayari po ay depende na po sa binigay po ng sendro. Ang sendro po ang gumawa ng line of travel na dadaanan po ng Arcibella. So, ang sabi po ng ating kapitan, natutuwa po sila at ang barangay tanod po, ang mismong barangay officials na po, ang nagbabantay na lang ho. Pag dumadaan po ang truck ng Arcibella, nakabantay po sila at lahat ay maging masiguradong malinis at siguradong lahat ay mahahakot po. So, statement ho niya, tatanungin ho natin ang taong bayan, sila baga ho'y satisfied yan. Baka naman ho'y sa Banglang at Balintawak ang satisfied. Ang Barangay 3, Barangay 2, Barangay Tambo, o maraming barangay. Kaya ho, sabi ko, ang I suggest na baka po pwedeng bigyan lang na 6 months ang Arcibella at di ko mag-failure sila, pwede tayong humanap na iba. Huwag nating ipagapos ang 28 milyones sa loob ng 1 taon na wala nang evaluation yan. Wala na ko, baka kaya lang maganda yan, hindi pa sila nababayaran. Nag-perform talaga sila. Upakitang tao lamang. Siguro, yung mga kapitan nga, na-satisfy sila. Ilang kapitan lang yon. Ay itong binahakutan yata ng basura ng Arcibella, almost 15 barangays o 20 barangays ang hinahakutan ng basura sa lusod na Lipa. Kaya ho sana'y ma-reconsider na maayos ho yung ratification of contract dahil unang-una, hindi naman ho dapat na natin nabigyan pa rin ng mayor dyan. Dapat mayor na talaga ang magpustro na dahil meron naman tayo ditong ordinansa na wala na ratification. Kung yung authority ngayon ibibigay nyo ang akin, ay bigyan lang natin muna ito na 6 months. Sila ho, kagalang-galang na Vice Mayor. Salamat. Mr. Chair, on the record din po, sinabi na po ng ating Arcibella during the committee hearing, they're really committed sa kung ano po yung nakasaad po sa kontrata, kung ano po nakalagay, ay gagawin po nila. Kahit po ang ating dati pong concern din po nating Konsehal Don Linatok, kunyari po ay may nalaglag na basura sa truck, ay mismo sila po magdadala ng daspan pati walis para linisin po nila. Kasi po nakalagay po sa kontrata, ang sabi po sa kontrata ho ay, isa rin po sa kontrata ay, the second party shall be responsible for the cleaning of the garbage pickup collections points and in maintaining the cleanliness and orderliness of the transfer station at barangay. At sinabi ko rin po sa kanila, hindi lang sana po ang transfer station, sana po buong Lipa ho. Kung ano po madadaanan po nila ay sana manatiling malinis din po at order yung kanila pong madadaanan. Sa tunay ho, hindi pa naman malinis ang Lipa. Kita naman natin at talaga nandun yung pa rin ho yung dumi ng basura. At yung sanabi ko kanina, on the record, ito ho, hindi ko mag-statement dito kung hindi ako meron talagang mga lugal. Na talaga alam ni Crucial Pat mo yung lugal na yon. Dapat walang natambak na basura sa isang lugar, especially kung ang bahay ay walang nakatirang tao, nagiging kawaawa lalo yung isang bahay. Kung may tao man dyan, doon sa Inasal, yung likod nga po ng tinatawag nating Inasal Labago, dito sa may corner na si Emerecto Esteban Mayo, kung makikita nyo yung inalisan doon ng Tableria Lipa, ang basura doon, ibang klase, ibang amoy. Kaya nga ho sabi ko, kung bibigyan lang ho natin yan ng 6 na buwan, pareho tayong nag-aaral o ini-evaluate ho natin, ino-observe. Kasi pag binigyan ho natin yan 1 taon, 1-year contract agad, pwede naman, bakit ho ang consultant, binibigyan lang natin ng 6 months, bigyan natin ng 6 months sila. Pag sila nag-perform ng ayos, sinabi nila yung commitment nila, according sa kanilang dokumento, I think go ahead, renew ho natin. Pero kung yan ho ay magkamali-mali, may pananagutan na naman ho tayo sa sambayan ng Lipeño. Tayo na naman ho ang apektado diyan, tayo ang naiiwan dito, tayo ang nag-a-aproba ng kontrata, tayo rin ho ang sisisihin. Kung bibigyan natin sila ng 6 months, ayun, another 6 months, may evaluation ho tayong pwedeng hanggang Mayo, hanggang bago mag-June 30. Ito bagay dapat reconsider natin na sabihin natin sa executive, ay atin na ho itong putulin ang kontrata dito kahit pa may mga violation naman ho sa kontrata. At kung naman nag-perform na maganda, di atin hong extend ang kanilang authority ng mayor na maging hanggang December 2015 ang kanilang kontrata.
Yes, Mr. Chair, sana yun yung po ating hiling na ang ating basura ay basta ho, mabilis na ho, mawawala po agad, zero waste. Pero hindi natin magagawa ho yun. Siyempre, kailangan po natin ng mga coordination, pati tulungan. Kaya nga po, sabi po ng City Enro, pati ng Arcibella, sila po ay magiging magtutulungan po, kasama po ang barangay sa mga programa na ibibigay ng City Enro na magkaroon po tayo ng segregation sa lahat ng barangay at willing rin po ang barangay may pagtulungan para lang manatili po ang kalinisan sa ating syudad. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ako po talaga'y nangingilabot doon sa 28 milyon na gugugulin natin muli para lamang sa pagkolekta ng basura. Na ito naman po ay matagal na nating dinidiskurso dito sa ating sangguniang panlunsod na ang ating syudad ay magkaroon ng isang pag-aaral at magkaroon ng plano kung papaano na itong ginagastos nating mahigit 28 million pesos para sa pagkolekta lamang ng basura ay maging isang katuparan ng kalinisan para sa lungsod ng Lipa. Ano po? Meron po tayong pambili ng lupa para sa MRF, meron po tayong programa para sa information dissemination and lectures and conduct of study for MRF facility. Meron din po tayong 28 million ngayon para sa pagkolekta ng basura lamang. Ano? So ito ay hindi birong pera na galing sa buwis ng mamamayan. Kung ang kukunin lamang ng Arcibella dito sa lungsod ng Lipa ay yung koleksyon ng pera sa kanilang pagseserbisyo na naiiwan pa rin naman ang basura dito sa ating mga lansangan. So yun po ang mahigpit na nakakakilabot, Mr. Presiding Officer. Kung kaya nga po, wala naman tayong magawang pagtutol dito sa pag-aproba ng kontratang ito. Dahil ito ay pinresenta sa atin na plano na kailangan ng city ang isang howler. Sa kabila ng matagal na nating ipinayo sa Senro, nung nandito pa si Engineer Ledesma, na gumawa na ng komprehensibong plano. Sila po'y nangako, kung di ako nagkakamali, na by 2015 ay buo na ang kanilang plano. Ano pong nabuong plano nila? Mangungulekta pa rin ang Arcibella dito sa lungsod ng Lipa ng pera, buwis ng mamamayan. Mr. Presiding Officer, wala pa ho tayong nakikitang konkretong plano kung papaano sasawatain ang ating kalaban. Ang sabi ko nga po noon, hindi tayo galit sa Senro, hindi tayo galit sa kanilang hepe, hindi tayo galit sa Arcibella, galit tayo sa basura. Yun ang kalaban natin dito, Mr. Presiding Officer. Ang problema, galit tayo sa basura, nawawalan tayo ng pera na 28 million, ang basura nariyan pa rin sa ating lungsod. Mr. Presiding Officer. Ano po? So sana po naman, mangilabot ang Arcibella na sila'y kumukolekta na mahigit 28 million dito sa lungsod ng Lipa, pero madumi pa rin ang lungsod ng Lipa. Mr. Presiding Officer, sana po, kung ito'y maaprubahan, ang schedule of garbage collection ay maiposte, magkaroon ng tarpaulin printed sa bawat barangay hall ng Lipa City. Sapagkat ang garbage fee po natin ay kinukolekta sa bawat isang nagbabayad ng tubig. Tama po ba? Upang nang sa gayon, hindi sila magtataka, hindi sila magtatanong muli sa atin, bakit kami hindi kinukolektahan dito? Kami nagbabayad ng garbage fee. Di ho ba? So sana naman magkaroon ng justice yung kanilang pagbabayad na sila'y hindi kinukolektahan ng basura, ay sila'y nagbabayad ng garbage fee. So sana ho, mailagay sa resolution ang pagpo-posting ng schedule of garbage collection sa lahat ng barangay hall at pick-up points ng basura. Ano? Yun po ang una. At magkaroon din ng flyers sa lahat ng household na kinokolektahan ng garbage fee regarding the schedule of garbage collection
ng gagawin ng RC Belia upang alam ng bawat household kung kailan sila maglalabas ng basura, kung kailan sila magtatapon ng basura. At siguro isama din po natin ang termination of said authority once any of the provisions of the contract is violated or not complied. Ano po? Upang nang sa gayon naman ay hindi tayo madaya. Hindi mangyari na naman na pagkatapos maaprubahan ay dadagsa na naman dito sa atin ang reklamo, marami na naman tatawag sa atin, marami na naman magte-text sa atin at sasabihin, may basura dito sa aming harapan, 3 araw nang hindi kinokolekta, binutbut na ng aso't pusa, nilalangaw na dahil hindi kinolekta ng RC Belia na ang sinasabi kalimitan, nasira ang truck. Bakit kayo nakipagkontrata? Yung pala'y sirain ang inyong mga truck. Kung ipinangako po nila na gagawan nila ng paraan ang pagkolekta ng basura dito sa lungsod ng Lipa, siguro ito'y hindi napakaliit na pera para sa ating lahat. Meron pong mga munisipyo, ang kanilang taunang budget ay 30 milyones lamang. Ano po? Ito pong budget ng isang LGU na maliit ay pangkolekta lamang natin ng basura dito sa lungsod ng Lipa. So siguro po itinatawagan natin ang lahat ng concerned. Wala tayong kinagagalitan dito kundi ang basura ang ating kalaban dito sa lungsod ng Lipa. Salamat, Mr. Presiding Officer. Honorable Luwansing. Yes, Mr. Chair. Tama pong sinabi natin, Konsehal Don. Ang kailangan lang po natin dito ay coordination. Pag naman po ang ating RC Belia hindi po sumunod sa ating kontrata, ay yun po ay tawag po breach of contract po. Kaya maaari natin silang tanggalin din po at sabihin natin kasuhan din po. At yung pagdating po sa pagkolekta ng truck, ito po ang sinasabi po sa pag sila po hindi na po nila pwedeng gawing reason na nasiraan po sila ng truck. Ang sabi po dito sa kontrata, the second party shall immediately provide replacement of garbage trucks in case the existing garbage trucks break down. So ayan po ang kanilang on the record na ipinangako na susundin po nila ang kontrata po. Kaya po, Mr. Chair, ang lahat po ng sinabi ng binitawang salita ng RC Belia ay sigurado pong masusunod dahil ito po ay on the record at kapag po sila ay hindi po sumunod, alam po nila ang mangyayari po. The Honorable Hernandez Pedoso is recognized. As far as the resolution giving authority to the mayor is concerned, I have no more concerns. However, with the implementation, specifically pertaining to the monitoring of the barangay captains, I remember the time na nagpasa po tayo ng isa rin pong mungkahi na kasama po ang pirma ng barangay captain sa pag-attest o pagsa-certify na kinolektahan po ng RC Belia ang kanila pong barangay sa isang tamang oras o pick-up point na nakaspecify doon po sa ating kontrata. So para lang po ma-carry over ito pong agreement na ito ay isama na rin po natin sa authority na ibinibigay po natin sa ating pong punong lungsod that as part of the monitoring or payment mechanism, kinakailangan po ang pirma ng ng barangay captain o isang miyembro ng sangguniang barangay na nagsa-certify na nakolektahan po sila sa barangay na ito sa gantong petsa at ito po ay i-consider po ng atin pong enro o ng atin pong treasurer o accounting o kung sino man po ang in charge ng pagpaprocess po ng regular payment nila para po masigurado po natin na wala pong connivance o pag-uusap sa level lamang po ng city na bala-bala po yung nakolektahan, makakakolekta na ho ng bayad. Ito po ay mayroon pong check and balance pagdating po sa barangay po natin. So again, may I request that a provision or as part also of the terms of the authority being granted to the mayor that we indicate as part of the monitoring and check and balance mechanism a sign-off requirement by the barangay captain or any authorized or designated person sa barangay level to certify that RC Belia has indeed collected the said waste or the said at the said time at the specified drop-off point para po masigurado po natin that we are being accountable also to the taxpayers' money. Yun lamang po at maraming salamat. Sige po, Mr. Chair. Any further discussion? Objection?
The chair hears none. Are you, as the chair, Willing ka ho ang committee ng health ay kuwan ho sa mga amendment ng Opo, mga- Mr. Chair. There's suggestion like, kasi ho yung sa aking amendment, yung 6 months lang muna ibigay, then after the... Yung po sa 6 months po, Mr. Chair, ay ito naman po ay kontrata po. Pag po ay lumagpas po at hindi sinunod ng Arcibella, ito po ay breach of contract. Ito talagang mapuputo na ho ang kontrata. Hindi kasi ho, ganito ho yan eh. Ang ating hong pinoproteksyonan dito, yung 28 million na syudad eh, yung pera. Ngayon, sabi ko nga ho kanina, ang kwenta ko ho diya, 6,500 or to 7,500 per truck. Apa. Doon pa lang ho, pag binilang ho natin, dapat ho mga 10 truck ang kanilang hakot kada araw. So, 77,000 a day. Ang kwenta ho natin diya, 77,000 a day. For 12 months, yan ho ay 28 million. 2.8 million, 2.4 to 2.8 million a month. Ang kanilang kinikita ho sa lusod ng lipa. Ay ngayon, ganun pa rin naman ho ang reklamo ng tao, yung basura pa rin. Ngayon, kung bibigyan lang ho natin sila ng 6 na buwan, nakatulad ho ng ating mga konsultant, 6 na buwan, ma-renew ho ya. Kung maganda, subject na rin ho sa mga amendment ho ng mga kasamahan, pwede ho ang mga taong bayan ay magreklamo base ho sa ating amendment, like katulad ho nung kay Consialdo. Kung ikaw ay mag-violate, Arcibella, mag-violate ka, ngayong this coming May, nag-violate ka na hindi mo pinikapan ng basura, pwede ka nang matagal. Kung yan namang sinasabi ko na yung 10 truck dapat a day, ang nabilang ng taong bayan ay 8 lang, nasira yung 2 truck, nagkaroon na rin sila ng violation, depende sa sinasabi ng committee chairman, na ito ay dapat kinukuha ng Arcibella. Pinupunuan kung sira yung truck, dapat nga hindi sira ang truck dahil sila ay kumontrata. May mga kontrata hong mapakagaan at may kontrata naman hong napakabigat. Ngayon ho, kung atin hong papayagan na 1 taon agad yan, ay bago ho natin malitis yan, o technical ho natin yan, baka nakuha na rin ho agad yung kanilang, yung monthly alokasyon ho para ho diya sa ng Arcibella, ay naghahabol pa rin ho ang taong bayan ng Lusod ng Lipa para sa basura. Yun daw naman 6 months. After 6 months, nag-perform, masipag naman yung chairman ng committee ng health, i-renew natin ng another 6 months. Yun ang aking amendment, ha? Mr. Chair, yung po sa kay Consul Nilo po, yun po may point naman po. Pero po ang ito po ay kontrata. Once po sila ho ay nagkamali at nag-violate po sa any rules dito sa nakasaad sa kontrata, ay sila po ay matitigil po agad kahit po anong mangyari. formal motion, So, Honorable Petito. please consider this motion as urgent, Mr. Chairman, that we amend the proposal of the Committee on Health, the 1-year contract of Arcibella, gawin na lang ho natin 6 months. Yung Any seconded motion? Seconded by the Honorable Linato. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2. May I request for 1 minute recess? I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. There was a motion duly seconded to amend the committee report from covering for the hauling and disposal of the garbage of the city of Lipa covering the period January 1 to December 31 will be amended to covering the period January 1 to June 30, 2015. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. The motion is lost. Can you reiterate the motion as amended? Hindi, yung total na, kabuuan na. Ulit mo na lang. Adoption lang to. Adoption. I move for the As adoption amended. of this committee report as amended. Okay. Discussion. Objection.
There's an objection. Those who are in favor of the adoption of the committee report, please, as amended, please raise your right hand. 1, 2. Yung kay Don, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Those who are not in favor, 2. 1 against, 1 abstain. The motion duly seconded is hereby approved as amended. Next committee report, the Honorable Joel Puva is recognized. Mr. Chair, provided that all the city councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded, discussion, objection, the chair hears none. Committee report number House 2015-012 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, reclassification request from Refer to the agricultural. Committee on Land Use. Number 2, reclassification request Land Mario use. De Mano. And number 3, reclassification Land request use. of Joaquin Martinez. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Lalwan Singh is recognized. The Honorable Lalwan Singh is recognized for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution granting authority to the Honorable City Mayor Maynard Sabili to enter into and sign contract of services between the City Government of Lipa and RC Belia Waste Management and Disposal Service for third and final reading. Any second? Seconded discussion, objection? As amended. The votation during the second reading will reflect in the third and final reading. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Joel Puva is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Cynthia Maralit married to Nicanor Rodelas with an area of 511 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural use into residential use for the third and final Any reading. second? Seconded discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, announcement, urgent matters. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, I move that we pass a resolution congratulating our very own Attorney Reginald Laco, the fourth placer in the 2014 bar examinations, for third and final reading. Jointly moved and unanimously seconded. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Likewise, Mr. Chair, I move that we pass a resolution congratulating De La Salipa for having Attorney Crisanda Malaluan and Attorney Ismael Serrano Jr. Likewise, in a separate resolution, University of Batangas, having Attorney Rafael de la Cruz, Attorney Noel Nuestro, Attorney Maria Claribel Ochoa, and Attorney Mico Paulo Perez. And likewise, other fellow Lipeños, Attorney Katrina Hirang Olave, Attorney Mark David Aquino, and Attorney Rio Therese Tolentino in separate resolutions, Mr. Chair, congratulating all of them for passing the 2014 bar examinations for third and final reading. Jointly moved and seconded. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Likewise, Mr. Chair, may I respectfully request that we declare by virtue of resolution April 10 to 17 as JCI week for Junior Chamber International for third and final reading.
Discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Last, Mr. Chair, I move that we pass a resolution congratulating Maria Isabel Garcia as 2015 JCI Lipa President for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Seconded, discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, referred to this committee is the request endorsed to us by the city administrator by authority of the city mayor regarding the 500 square meter portion of the property of Mr. Celso Briones Magboo, requesting for a special use permit regarding their proposed gasoline station. Mr. Chair, I refer to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move that this matter be considered as urgent. Seconded, discussion. The Honorable Joel, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Presiding Officer, provided that the CPDO has endorsed to us all the pertinent documents related to their request, I move that we authorize the city mayor to issue special use permit to Mr. Celso Briones Magboo in Barangay Sampaguita for the construction and use as a gasoline station. For third and final reading. Any second? Seconded, discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, another request is the this is already referred to the Committee on Land Use, Mr. Chair, by authority of the chairman. I was asked to sponsor the approval of the reclassification request of the Lipa Adventist Academy in Bugtong, Lipa City, wherein it's already certified and that it is within the zoning by the city planning, endorsed to us by the city administrator. This school has been utilized as a religious institution offering special education in pre-elementary, elementary, and secondary program since 1975. So therefore, Mr. Presiding Officer, I move that we consider this matter as urgent. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance reclassifying the property of the North Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventists covered by TCT number 65898 with lot number 10353 located in Barangay Bugtong, Napulo, this city, with a total area of 3.5 hectares for third and final reading, Mr. Chair. From agricultural to institutional use. Jointly move. Any second? Seconded, discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Isa lang. Mr. Chair, along with the letter of our City Engineer, Engineer Roldan Lopez, OIC Post, this office received various complaints regarding the overstaying of PUJs inside the premises of Robinson's Mall. Since this office has no jurisdiction inside the mall, an agreement authorization was requested. For this, may I request for the resolution authorizing the CPOS TMD to implement traffic rules to issue traffic citation ticket with in the mall premises based on the agreement given by Robinson's management. Thank you. Very truly yours, Engineer Roldan Lopez. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter.
Seconded. Discussion. Objection. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. Hindi pa to. Pakipaliwanag ho yung sulat ni Engineer Lopez in Tagalog. Kung ano gusto niya. Dito po sa sulat ng ating City Engineer Roldan Lopez, madami po tayo natatanggap na mga reklamo na yung ating mga jeep dito na umiikot sa likod ng Robinsons Mall ay nag-overstay. So, ito po yung nakakaabala sa ating mga bumibiyahe, lalo tigit sa mga patungo doon sa West District natin. Kaya dito po nakalakip building dito ang sulat po ng Robinsons Place, Lipa, kung saan po binibigyan nila ng pahintulot ang ating pong sipos o ating pong lungsod na makapanghuli inside ng kanilang premises. Ano po? Hindi na ho natin kailangan kasi ho, yun ho namang pagpasok ho diyan ni MOA ho Memorandum of Agreement between the city government yata at saka na Robinson. Bakit mo ngayon gagawa ng paraan? Ang pinaka-importante diyan, ang gawin ng SIPOS ay huwag nang padaanin sa loob ng Robinson ang lahat ng biyahe na papunta sa West District. Ito'y matagal ko nang sinasabi na yung mga biyahe ngayon, nakakaabala ho yan sa pasahero. Ginagawa na ho ng asal ng mga passenger jeep ang mag-intay ng pasahero sa loob ng compound ng Robinson. At yun ho, pag-iintay nila ngayon, yun ho, 2 pasaherong galing palengke, ay mabubulok ho yung paninda nila o yung isdang binili. Kung yan ho, ay titigil talaga doon. Dapat ho, pagpuno na ang passenger jeep sa loob ho ng palengke, papunta ho kayong Tambo, Banay-Banay, kung saan man ho pumunta yan, ay diretso na ho ang sasakyan, hindi na ho dadaan sa loob ng Robinson. Ayan po, kasama po sa ating pong ipapasok na ay di pag-isahin na ho ninyo yan, ano po? saka ho yung isa, So ito po San Juan, saka ito po ho yan. munang request po ng ating city engineer na kumbaga para makapanghuli po sila sa loob ng premises ng Robinson, ay kumbaga nahingi po sila ng resolution na ina-approvean po natin yung kanilang Hindi, ang pinakamaganda ho resolution diyan ay resolution na parating ho sa ating sa Robinson na hindi na tayo nagpapapasok ng sasakyan sa loob ng Robinson. Doon na ho sa labas. Dahil ho yan ay MOA against resolution, para kahong may conflict po yan. Dapat ho'y hayaan ng yung susunod ho yung proposal, doon na ho natin i-insert lahat na kailangan ho natin para ho sa tinatawag ninyo uling experimental rerouting. Bolinato is recognized. Ako po'y sasama sa pagbibigay ng experimental, pero hindi po ganito kahaba. Dahil parang pagdating na naman ng October ay hingi na naman ng extension. Ay kailan pa po mabubuo yung ating comprehensive traffic scheme dito sa lungsod ng Lipa? Kung ang gagawin na naman natin ay experimental ng experimental. Napakatagal na hong puro eksperimento ang ginagawa dito sa lungsod ng Lipa. Siguro kung bibigyan natin ito 2 buwan, March and April, siguro naman ho'y makikita na nila ang epekto nito. Pero yung 6 na buwan, at sa pagdating ng October ay hihingi na naman niya ng extension. Wala na ho tayong ginawa kundi magbigay ng extension. Wala pa ho tayong nare-receive ni isang report tungkol sa kagandahan ng mga ginawang naunang experimental, Mr. Chair. Kaya po siguro kung pagbibigyan ito ay 2 buwan lamang, Mr. Chair. Salamat po. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho uli. Babalikan ko lamang ho yung binanggit ho na sulat ng ating pong kasama na si Konsehal Joel po ba. Kasi kung tayo po'y gagawa kaagad ng isang resolusyon para ho magpahuli ho doon, yan naman po ay private na property. Ang Robinsons po is private na property, and ang Robinsons po at ang City of Lipa should have a memorandum of agreement na dapat po ay pinapayagan po nila. Kasi pag tayo gagawa lamang po ng isang resolusyon at ang Robinsons po ay hindi sumagot at hindi po pumayag, wala rin pong powers ang ating resolusyon kasi po ito nga ay private. Tama po yung sinabi ng ating kasama na si Konsehal Nilo, kung ito po ay hindi ho papapasukin ng Robinsons,
nasa city pa rin ho ang authority at ang jurisdiction na manghuli kung ito po ay gagawing terminal o ito po ititigilan ng ating mga pampasaherong jeep. Kasi matagal na nga po nagrereklamo doon po sa amin sa parting Kanluran at talagang humahaba ng 30 minutos hanggang 45 minuto ang pagtigil po sa Robinsons. Kung yan po ay nire-require po na magkameron po ng Memorandum of Agreement, ay mas maganda po para ho, meron ho talagang magpapasakop ang Robinsons na manghuli ang mga TMD natin at ang ating mga empleyado ng city government. So, ang resolution po siguro ay hindi ho siguro timing o hindi ho nararapat na i-address po natin sa Robinsons hanggat hindi po natin nalalaman kung sila po ay payag po doon sa ating gagawin. The Honorable po was recognized. Payag ba, Robinson? The Honorable Linatox, recognized. Mr. Chair, isa pa pong punto tungkol sa Robinson ay wala po tayong inaprubahan na special use permit para ang Robinson ay magkaroon ng terminal sa loob ng kanilang premises, Mr. Chair. Siguro ho, sa puntong ito na meron silang ganyan, ay magpasa tayo ng isang resolusyon na dali ang pinatitigil ang operasyon ng anumang terminal na meron ngayon sa Robinson. Kaya nga po tayo ay nagkaroon na ng Grand Terminal upang nang sa gayon ay maipon na lahat sa Grand Terminal. Pero bakit po merong sarili ang Robinson at bakit ito'y pinapayagan ng SIPOS na nag-ooperate ang terminal sa loob ng premises ng Robinson, Mr. Chair? The Honorable po was recognized. Tama po yun. Sinabi ni Conceldon at yun po yung nakalagay dito sa may amendment po doon sa extension po ng kanilang traffic routing scheme. Ano po? Yung pong all terminals at Robinson's Place will be removed and transferred to SM Grand Terminal. At regarding po doon sa uno pong request ni Engineer Roldan Lopez, tama po ang sinabi po ni Consel Bibong at yung po yung nakikita ko po ang puntos niya na dapat ay magkaroon talaga ng MOA. Ano? At siguro, for the meantime, ay di-defer muna. Ako na? Pwede ba ako na? So, I move na ma-defer po muna itong request ni Engineer Roldan Lopez at a motion na withdrawn. Next. Ito po yung na-refer na sa akin last week. Ito po yung request, yun po yung tutukin ni Conceldon Linato regarding po sa request po ni Engineer Roldan Lopez ng extension po ng ongoing experimental traffic routing scheme covering from March 1 to October 31. Furthermore, evaluating and observation. Ano po? So, gaya po na sinabi po ni Conceldon, mas maganda po siguro na 2 buwan lamang po ang ating maibigay na extension ng experimental. Ano po? Refer to the Committee on Traffic. 2 months na lang. Mr. Chair. 2 months. 2 months. Ay, hindi. Na-refer na to. Urgency lang. Urgency. Motion. Mr. Chair, I move for the passage of resolution. Teka na. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution authorizing for another extension of the traffic routing scheme within our city covering from March 1 up to May ba? April 30. April 30. Up to April 30. And submit I move for 1 minute recess, Mr. Chair. Declaring 1 minute recess. Session resume. So again, Mr. Chair, I would like to reiterate my motion. I move for the passage of resolution approving the extension of the
approve experimental traffic routing scheme from March 1 until April 30 for the third and final reading as amended. Seconded. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.